Hey guys! So today gagawa tayo ng napakasarap na chocolate swirl bread na madali lang siya gawin guys. So ito yung aking version ng chocolate swirl bread. So samahan nyo ako guys! So, ito yung ating sangkap para sa ating chocolate swirl bread, guys. So, ayan. Ang ginamit ko dito ay Hershey's Cocoa. 100% cocoa. And unsweetened siya, guys. So, ayan. Ayan yung ingredients para sa chocolate. And the milk, sa milk bread, ito naman yung kanyang sangkap, guys. So, ayan. Ayan yung mga sangkap natin. So, pag halu-haluin lang natin ito, guys, at para makabuo tayo ng ating soft dough. Una, ilagay natin yung ating milk. Tapos yung ating sugar. At saka yung ating yeast. So, pa-activate lang natin yung ating yeast, guys, bago natin ihalo yung ating mga ingredients. Kasi minsan yung yeast, hindi siya basta-basta na natutunaw. Kaya, kailangan maging activate muna siya, guys. So, ayan, activated na yung ating yeast, guys. So, ilagay na natin yung ating egg. At saka yung ating powder sugar. Ating salt. So, haluin lang natin yan, guys, bago natin ilagay yung ating flour. So, ilagay na natin yung ating flour, guys. So, haluin lang natin yan, guys. So, this time, hindi rin ako gumamit ng stand mixer. So, masahin natin ito ng mano-mano, guys, para masundan nyo kung paano gumawa. So, ngayon ilagay na natin yung ating butter, guys. Soft butter ito, guys. Last natin ilagay yung butter. So, sa ngayon, niya, guys, sticky siya, guys. Pero mamaya, pag okay na, namasa na natin, hindi na yan magiging sticky yung ating dough, guys. Magiging playable and soft na yan siya, guys. And also elastic pag na fully froth na siya. So, halo lang natin ng maigi para mag-incorporate yung ating butter sa ating dough. Pag okay na yan, guys, pwede na natin simulan ng pagmasa. So, ayan guys, okay na yung dough natin. Simulan na natin ito ng pagmamasa. Ilagay na natin sa ating countertop, tapos masahin lang natin hanggang magiging smooth and elastic siya, guys. Then, i-fully froth na natin. So, ganyan lang yung pagmasa, guys, para ma-activate yung gluten ng ating dough, para yung yes niya rin mag-activate rin, guys, at para magiging mabilis siyang tumubo mamaya. So, ganyan lang yung pagmasa nito, guys. So, ayan guys, na masa na natin ng maigi yung ating dough, at saka nagiging elastic na siya, guys. As you can see that, like, ganyan siya, guys, pag ready na siya. So ipa-final proof na natin ito, guys. So, ilalagay ko lang siya sa bowl, tapos isi-seal lang natin, guys, para hindi siya mag-dry. So, ayan guys, ihalo na natin yung ating chocolate dough, guys. So, andito na yung mga ingredients natin, guys. Yung ating wet ingredients na ilagay ko na, pati yung milk powder natin, nandito na din. So, ilalagay ko na rin yung ating cocoa powder. At saka yung ating flour. So, ihalo lang natin ito, guys, para mag-incorporate yung ating chocolate dough.
Pag okay na siya, pwede na natin ilagay yung ating butter. So, ayan guys, na ihalo na natin yung ating chocolate dough guys. So, ilagay na natin yung ating soft butter. So, haluin lang din natin para mag-incorporate yung ating butter sa ating dough bago natin ito masahin. Huwag kayo mag-alala guys, pag napaka-sticky, ganyan talaga siya, masyado talaga siyang sticky because nilagyan natin ng powder milk. Kaya sticky talaga siya guys. Pero later, magiging pliable and elastic din siya pag namasa na natin ng maayos. So ayan guys, simulan na natin ang pagmasa sa ating chocolate dough guys. So, imasahin lang natin ito guys na mga around 8 to 10 minutes bago natin i-final proof. Pag medyo sticky siya guys, maglagay lang kayo ng konting flour para hindi magdikit sa inyong kamay. Actually, pag nag-activate na rin yung ating yeast, hindi na rin siya magiging sticky sa ating kamay pag minamasa natin, guys. Okay, so ayan, okay na yung ating chocolate dough. So, ipatutubuin na natin ito ng 1.5 oras bago natin i-shapes at i-mold sa ating baking pan. So, ilagay ko lang ito guys sa ating bowl at saka takpan ulit para patubuin ng 1.5 oras. Babalikan natin ito mamaya guys pag tumubo na siya hanggang mag-double size. So, ayan na guys, fully formed na yung ating dough guys. So, i-flatten na natin ito guys para i-form na natin guys. So, i-roll lang natin guys using rolling pin guys para magiging flatten yung ating bread guys. Bago natin ilagay sa baking pan. Pag na-roll na natin ito guys, tatabi natin tapos i-roll naman natin yung ating chocolate dough natin. So, itatabi na natin ito guys. So, ipa-flatten lang natin itong ating chocolate dough guys. Tapos, mamaya, ilalagay natin together sa ating milk bread dough natin guys para i-roll natin. So, ayan guys, ito ilalagay lang natin dito sa ating milk dough guys para pag na-roll natin, makakreate tayo ng swirl. So, madali lang to gawin guys. So, ganyan lang guys, ididikit lang natin sila. Pagdikitin lang natin sila guys. Tapos i-roll ulit natin para magdikit yung ating chocolate dough at saka yung milk dough natin. So ganyan lang siya guys. So ayan na guys, i-roll na natin yung ating bread dough guys. So ganyan lang siya guys. Tapos, isi-sealed lang natin yung edges para hindi maghiwalay. Actually, hindi naman sila magkakahiwalay kasi nasa loob sila ng baking pan. So, ito yung ating baking pan, guys. So, nag-graze ko na ito ng butter para hindi dumikit pagkatapos nating mag-bake. So, ayan. Pa-final proof na natin, guys. Ilalagay na natin dito. So, ayan na yung ating dough, guys. Nakalagay na siya sa ating loaf pan. Tapos, isi-sealed ko lang siya, guys, para tumubo ulit hanggang mag-fully fruit na siya, guys, bago natin siya i-bake. So, mag-aantay tayo ng mga around 30 to 40 minutes. So, ayan na guys, fully proof na yung ating chocolate swirl bread. So, ready to bake na ito guys. So, i-bake na natin siya sa 190 degrees for around 25 to 30 minutes until it's golden brown.
So, ayan na yung ating chocolate swirl bread, guys. So, palalamigin lang natin ng konti bago natin i-slice. So, ayan na siya, guys. Ang ganda ng pagkaluto niya, guys. So, ito na yung ating chocolate swirl bread, guys. So, ayan, partner ay kape. So, ayan, thank you for watching, guys. Please follow my page and like. Bye!